Projection Sorcery. Ito ang isa sa unique at may pagka-technical na curse technique na una nating nakita na ipinamalas ng head ng Zenin clan na si Naobito Zenin. At later on ay mas pinasikat ito ng anak nito na si Naoya. Pero siguro ay napapatanong kayo mga kaibigan sa kung sa paanong paraan nga ba ito gumagana. Well, naipaliwanag naman ito sa anime. Pero with all those movements sa episode na kung saan ito ipinaliwanag at sa language barrier ay maaring medyo di talaga natin na fully grasp ang functions, strength, and weaknesses ng curse technique na ito. Kaya naman sa video to ay tatalakayin natin at ipapaliwanag itong isa sa napaka-unique na curse technique sa serye na ang Projection Sorcery. Ang Projection Sorcery ay isang bagong curse technique at isa sa modern curse technique ng Zenin clan. Ibang-iba sa mga inherited curse technique ng Zenin clan gaya na lang ng Ten Shadows technique. Ang first user nito ay si Naobito Zenin. Nagamit ang curse technique na ito ay siya ang tinaguriang the fastest sorcerer behind Satoru Gojo. Sapagkat despite sa pagiging special grade 1 sorcerer lang nito, ay ang kagaya ni Dagon na isang special grade curse spirit ay di talaga kaya magkipag-keep up sa bilis ni Naobito. Naayon pa nga kay Dagon na mas mabilis pa raw si Naobito kesa kay Jogo na isa ring special grade curse spirit. Kaya sa paanong paraan nga ba ito gumagana itong Projection Sorcery? Well, ang Projection Sorcery ay isang curse technique na kung saan ay inspired sa animation. Nagamit ang field of view ng user bilang ang angle view nito ay nakikita nito ang 24 movements na pwedeng gawin ng user in a span of 1 second lamang. Na instead na sa loob ng isang segundo ay isang suntok lang ang kayang gawin ng isang normal na tao, ay using Projection Sorcery ay sa loob ng isang segundo ay kayang gumawa ng user ng 24 different punches. Gaya rito sa ginagawa ni Naoya kay Choso. Ang Projection Sorcery ay inspired sa kung paano gumawa ng isang animation. Kagaya na lang sa basic animation wherein bago makabuo ang animator ng proper movement sa loob ng isang segundo ay kinailangan niyang gumuhit muna ng 24 different moves sa isang karakter o bagay nang sa ganun ay magandang tignan ang flow ng animation. Kunyari, ang movement ng isang karakter sa anime ay kailangang tumalon, ang dapat namang gawin ng animator ay ang gumuhit din ng 24 frames kagaya rito para makagawa ng isang smooth jumping motion. At ang principle na yan o ang prinsipyo ng animating o pag-a-animate ay ina-apply ni Naobito dito sa curse technique na to, na na-a-apply niya ito in real world. Na kapag ka naka-activate ang Projection Sorcery ay nakaka-create ang user ng 24 set of movements sa loob lamang ng isang segundo na kagaya nito na dapat namang sundin ni Naobito. Kailangang sundin ng user ang 24 set of movements na yan para makagalaw siya ng sobrang bilis. Kasi imagine, ang isang normal na tao ay sa loob ng isang segundo ay ganitong movement lang ang nagagawa. Pero pagdating sa Projection Sorcery ay sa loob ng isang segundo ay ganito na kadami na movements ang nagagawa na nito. Na by following the 24 set of movements o 24 FPS ay nakakagalaw ang user o si Naobito nang sa sobrang bilis ay di ito nasusundan ng naked eye. Na sa POV ni Naobito ay nakikita niya ang 24 movements in 1 second na yan na sinusundan niya. Pero sa POV naman ng kalaban nito o nasa tabi niya ay ang movements ni Naobito ay parang nag-glitch. Kagaya rito sa kay Naoya na sa scene na ito ay parang bigla na lang siyang nag-teleport. Dito rin kina Choso at Yuji ay di nila nasundan ng movement ni Naoya na parang nag-teleport lang bigla sa harap nila at pinagsusuntok sila. Also dito rin sa scene na ito habang papasugod si Naoya kay Choso ay tila ba'y nag-i-skip ng movements si Naoya. Ang kanyang mga suntok din ay napakahirap ring sundin na sa POV ni Choso o pati sa atin mga kaibigan na manonood ay parang nag-iiwan ito ng after images. Ganyan ang epekto ng Projection Sorcery sa POV ng kalaban ng user na parang nag-glitch ang user dahil sa sobrang bilis. Now despite that advantage, may limit naman ang speed na kayang gawin ng katawan habang naka-activate ang curse technique. Meaning kung sakaling nakatayo ang user at inactivate niya ang Projection Sorcery ay hindi pwede na sa loob lang ng isang segundo ay kaya na niyang gumalaw ng 1 kilometro o ilang kilometro using the technique. Realistically, using the technique ay ganitong galaw lang ang pwedeng gawin ng user sa loob ng isang segundo kapag ka ang first position ng user ay nakatayo lang. However, kapag ka i-spam ng user ang paggamit ng curse technique habang gumagalaw ay ibang usapan na yan. Kasi by spamming the Projection Sorcery ay nagagawa ng user na makapag-build up ng napakatinding bilis gaya ng ginagawa rito ni Naoya. Now you might wonder, paano na-a-achieve ni Naoya ang ganitong kabilis na movement kung may limit naman ang bilis na kayang gawin ng katawan kapag ka naka-activate
ma-activate ang curse technique. Well, na-achieve lang ni Naoya ang ganitong speed dahil tumatakbo siya habang ini-spam ang pag-activate ng projection sorcery. Kasi kumpara kay Nobito na sa scene na ito, ay nasa standing position lang siya at hindi siya tumatakbo at hindi niya rin ini-spam ang curse technique, kaya ang movements niya rito ay hindi sing bilis sa ginagawa ni Naoya laban kay Maki. Whereas dito kasi kay Naoya ay habang tumatakbo siya sa kanyang top speed ay every second ay continuously ini-spam niya ang pag-activate ng curse technique hanggang sa nakapag-build up siya ng ganitong klaseng bilis. Pero para kay Naoya ay tumatakbo lang siya ng normal mga kaibigan sa kanyang top speed. However, by using projection sorcery ay every second habang tumatakbo siya ay nadadagdagan ang bawat segundo niya ng 24 times speed dahil sa 24 additional movements in 1 second na pe-perform niya. Ganyan katindi ang projection sorcery kasi imagine kung may projection sorcery pa si Yuji mga kaibigan na may superhuman speed at mga suntok na pamatay talaga. Napaka-OP na talaga ni Yuji kung gano'n. Now may limits naman and risk pa rin ang projection sorcery. Una ay dapat nasundin talaga ng user ang 24 frames na yan o movements na inilatag ng curse technique para sa kanya. Failure na sumunod ay mag-freeze ang user ng 1 segundo. Pangalawa, ang 24 set of movements naman na inilatag ng curse technique ay di na nababago pa ng user na kung ano na ang ibinigay nito ng mga predetermined moves ay yan na ang dapat na sundin ng user. Ang other limit din ng projection sorcery ay di pwedeng gumalaw ang sorcerer na salungat sa law of physics. For example, sa next 24 movements in 1 second ay balak ng user na mag-travel ka agad to another country. Ang bagay na yan ay di talaga pwede kasi imposible ito sa laws of physics. Kailangan pa rin ng user na tumakbo at i-spam ang curse technique para makapag-build up ng speed. Hindi pwedeng basta-basta na lang itong gagawa ng imposible at sobrang bilis ng mga moves na nagde-defy na sa laws of physics. So para ma-receive ng user ang benefits talaga ng projection sorcery ay dapat lang talaga niyang sundin ang 24 predetermined moves na ibinibigay ng curse technique sa kanya. Now bukod pa sa mga advantage, limits, and risk ng projection sorcery na ipinaliwanag ko, ang isa rin sa napakalaking advantage ng paggamit ng projection sorcery ay kapag activated kasi ang curse technique na ito, ang lahat na nahawakan ng user ay kailangan ding sumunod sa 24 movements na ibinibigay din sa kanila ng projection sorcery. Failure na masunod ng target na hawakan ang 24 movements na yon ay mag-freeze din sila ng 1 segundo. At upon freezing ay may lalabas na freeze frame dito sa user na pwede nitong suntukin o sipain o basagin mga kaibigan na by breaking the frame ay kaya nitong saktan ang target mismo. Gaya na lang dito sa kay Dagon na nung hinawakan siya ni Nobito ay dahil sa di nasunod ni Dagon ang 24 movements na dapat niyang sundin ay nag-freeze siya ng 1 segundo at ang kanyang frozen frame ay lumabas kagad na anytime ay pwedeng basagin ni Nobito o pwede niya ring ipabasag sa iba. Another example ng paggamit sa ability na ito ng projection sorcery ay dito kay Choso na hinawakan ni Naoya at dahil sa di nasunod ni Choso ang 24 movements na dapat niyang sundin ay na-freeze siya in 1 second at nag-appear kagad itong kanyang frozen frame na kagad namang binasag ni Naoya. At yan din ang nangyari kay Maki early on sa kanilang paghaharap mga kaibigan. Kasi ang nakakabahala rito ay kung ikaw ang target nito na nahawakan ng projection sorcery user ay imposible mo talagang malaman ang 24 set of movements na dapat mong sundin sa loob ng 1 segundo kasi di mo nakikita ang 24 movements na yan at kailangan ay precise na susundin mo talaga ang movements unless na lang kung may superhuman speed ka at nakaya mong kontrolin ang lahat ng iyong muscle precisely to follow the 24 set of movements na ibinigay ng projection sorcery sa'yo matapos kang mahawakan ng user. Bagay na nagawa ni Maki during sa kanyang pagkikipaglaban kay Naoya. Kasi dito sa scene na ito ay ang balak sana ni Naoya ay ang ipa-freeze si Maki sa pamagitan ng pagtapik sa kanya at babalikan niyang freeze frame nito para basagin. Subalit ang di na-anticipate ni Naoya ay dito sa time na hinawakan niya sa balikat si Maki para ma-activate nga ang ability na yan ng projection sorcery dahil sa nakikita na pala ni Maki ang movements ng projection sorcery nakita niya na rin pala dito ang 24 movements na dapat niyang sundin nung hinawakan na siya ni Naoya. Kaya ay sinunod niya ang movements na yon nang di namamalaya ni Naoya kaya habang papa-approach si Naoya kay Maki na nagpapanggap na na-freeze siya ay dito na nasalubong si Naoya ng suntok ni Maki na despite sa bilis ni Naoya ay dahil sa physical gifted nga si Maki ay nagawa niya pa rin ma-predict ang next move ni Naoya at masalubong ito ng suntok which ended Naoya's career. So yan ang mga kayang gawin ng projection sorcery mga kaibigan na although napakatindi ng advantage ito ay may mga risk din ito. So overall, ang kayang gawin ng projection sorcery ay makagalaw ng sobrang bilis sa loob ng 1 segundo, makapag-freeze ng target sa loob ng 1 segundo kapag di nito nasunod ang 24 set of movements na ibinigay sa kanya
at ang makapag-build up din ng insane speed kapag ka i-spam ang paggamit nitong user. So napaka-unique ng curse technique nito, diba? At yan ang ating buong paliwanag sa projection sorcery, ang basics and fundamentals nito na mga bagay na dapat nyo lang talaga malaman sa curse technique na yan. Pero alam nyo ba na may mas malakas pa na version ng projection sorcery na pag-uusapan na natin sa susunod na video, na kung saan itatalakay natin doon ang tunay na lakas ni Naoya. Kasi spoilers, ang Naoya na nakita nyo ay di pa ang Naoya na may napaka-OP projection sorcery. So yan mga kaibigan, sana ay may natutunan din kayo sa paliwanag natin ngayon sa curse technique na projection sorcery. Kasi dito mo natin tatapusin ng video. At syempre kung nagustuhan nyo rin ang ating video, click like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.